Good evening, I'm Pinky Webb. Tonight we ask the questions, we tackle the issues, we clarify matters, and we get on point. Another powerful storm threatening parts of the Philippines as the country reels from the aftermath of severe weather disturbances. Typhoon Emong is expected to batter several areas, particularly northern Luzon. It is forecast to make landfall either tonight or tomorrow morning. Signal number 4 is now up in the southwestern portion of Ilocos Sur, the northwestern portion of La Union, and the extreme northwestern portion of Pangasinan. Let's get on point with Pag-asa Weather Specialist Loridin De La Cruz. Loridin, magandang gabi. Maraming salamat sa oras. Yes po, maganda gabi din, Ma'am Pinky. Okay, so si Emong, Loridin, patuloy na nasa loob nga no, ng Philippine Area of Responsibility. Nasaan na siya at gaano ba kalakas itong si Typhoon Emong? Okay, sa latest na analysis po natin, nasa karagatan ito ng Burgos, Pangasinan o coastal waters ng Burgos, Pangasinan. At taglay ang lakas ng hangin, umaabot sa 120 kilometers per hour in the center at pagbugso ng 150 kilometers per hour. So, ibig sabihin malakas po itong bagyo dahil nasa typhoon category at dahil dyan nakataas na po ang signal number 4 sa ilang bahagi po ng Ilocos region, particular dito sa southwestern portion ng Ilocos Sur, sa northwestern portion ng La Union at extreme northwestern portion ng Pangasinan. Then yung iba naman po ay signal number 3 sa halos natitirang bahagi pa yan ng Ilocos Sur, sa natitirang bahagi ng La Union, sa northern and western portion ng Pangasinan, sa southern Abra, sa western portion ng Mountain Province and western portion ng Benguet. So yun talaga ang mga lugar na makakaasa ng malakas na pag-ulan at malakas yung hangin, 150 po. kilometers? 120 po. 120, okay. Yes po, malakas po ito, matinding paghahanda yung ating iminumungkahi. And we're hoping na by this time actually, dapat po handa na sila. Kasi ang ating lead time po, ilang oras na lamang. At saka ang pinag-uusapan po nating landfall, yung paglapat po ng sentro. Pero before pa po lumapat yung sentro ng bagyo doon sa landmass, ay may kalahating parte ng bagyo na nananalasa sa kanila. Oo, yung perimeter niya, kumbaga, Perimeter no, niya, Loridin. yes po. So, sabi mo kanina nasa katubigan ng Pangasinan. Yes po. Okay, saan ang inaasahang landfall ni Emong? Well, sa ating forecast, meron pa rin pong uncertainty, although it's either Ilocos Norte or Ilocos Sur. Yun ang landfall. Apo. Yun doon ang possible. At Loridin, dun sa mga nakalipas na bagyo, ngayon lang ako nakarinig na nagtaas ng signal number 4. Ibig ko sabihin compared to Dante Yes, and yes. yung typhoon before that, no? Yeah. Opo, at lalo na din po, bihira din po kasi yung mangyari na mauunang maglandfall doon sa western part of Luzon. Kasi usually ang mga bagyo, ang entrance po niya ay dito po sa may Cagayan Valley, yung eastern part ng Luzon. Pero ito po, dahil sa kakaibang feature niya or kakaibang phenomenon, yung tinatawag natin Fujiwara effect, kumbaga sana itong bagyo, si Emong, ay papalayo naman sana ito sa pakanluran sana ang kanyang pagkilos. Pero dahil si bagyong Dante, malapit lang sa kanya, significant yung distance nila, 1,500 almost kilometer. Tapos bukod doon halos magkasing lakas po sila sa mga pagkakataong ito, ay nagkaroon po sila ng interaction. So, kumbaga maghihilahan. Kaya ang tendency si Emong ay parang babalik Oo. pa. Ito na yung Fujiwara na sinasabi mo. Pero si Dante, wala na tayong problema. Tapos na si Dante. Yes, Oo. opo. So itong si Emong, dahil kay Dante nga, ay parang nag-U-turn. Yun ang Fujiwara, di ba, Loridin? Opo, yes po. Alright, so... Para po silang nagsiswing na dalawa. An- Parang ganun po yung, Can you say that again, Loridin, please? para po silang nagsiswing. Oo, tama. Okay, so patuloy na binabantayan natin itong si Typhoon Emong. Meron bang siguro kailan inaasahang mawawala ito sa Philippine Area of Responsibility or even better, Loridin, kailan kaya maaasahan na mawawala na yung matitinding pag-ulan na dala ni Emong? Yes, based naman po sa projection natin, possible
Actually, Monday kasi posible pa rin yung ulan sa Ilocos Region. Pero kahit papano, generally improved weather sa natitirang bahagi ng Luzon. But by Tuesday, pwede na tayo makaasa kahit papano mas mabuting panahon. Ganun pa katagal. Oo, ganun katagal. Kasi over the weekend, posible maulan pa rin po. Right. Dahil pa rin sa habagat. Oo. Dahil sa habagat, dahil hinihila ni Emong. Yes, opo. Pati ang sinasabi mo ba, even Metro Manila, what about Visayas, the Visayas and Mindanao area? Sa Visayas, ang good news naman, by weekend, mataas naman ang tsansang mabuti na po ang kalagayan ng panahon doon. Alright, maraming salamat. Wala Pag-asa Weather Specialist Loredin de la Cruz.